Magandang araw mga ka-Wonder and welcome back sa ating YouTube channel. Ito ang Wonder Vlogcaster. Magandang araw sa inyo. Grabe mga ka-Wonder, no? Itong balita na kung saan madaming mga nagsialma dahil dito sa pagkaka-acquit ni Chis Escudero na in-acquit siya ng COMELEC. At maraming nagsasabi dyan, siguro panahon na raw para baguhin ng COMELEC itong kanilang Omnibus Election Code. Ayon sa mga nagkokomento, ayon sa mga nakausap natin, at ayon sa kanilang inaasahan na dapat daw itong si Chis Escudero ay may disqualify dahil dyan sa pagkakasangkot niya o sa pagtanggap niya ng 30 million pesos mula dito kay Lubiano. So yan pong pag-uusapan natin dahil ang daming galit na galit, even yung mga ibang content creators ay nagsisireact na. Wonder Vlogcaster. So yun nga mga ka-Wonder, magandang umaga sa inyo muli. Kakagulat na balita mga ka-Wonder dahil ito nga si Chis inabsuelto o inacquit ng COMELEC. But anyway, before that mga ka-Wonder, pag-usapan muna natin kung ano yung mga issue na aligasyon laban dito kay Chis. Siyempre, unang-una itong 30 million campaign donation mula sa contractor. Ito ay natanggap niya noong 2022. Tumanggap umano si Escudero ng 30 million pesos na donation sa isang contractor. Yun pong malinaw na sinasabi. Mula sa Centerways Construction and Development Incorporations na ang presidente ay yung nag-donate mismo sa kanya ng pera na si Lawrence Lubiano. At ayon sa batas ng Omnibus Election Code, yung sinasabing OEC, Section 95C, sabi ron, bawal sa mga may government contractor ang magbigay ng donasyon para sa kampanya. During the campaign, siyempre kailangan mong ponduhan yan para may magamit ka sa mga tarpaulin, sa mga, of course, magbabayad ka sa mga taong nagtatrabaho para sa'yo, and so on and so forth. So, binigyan siya ng 30 million na mula, ayon dito, sa contractor. Kaya nga, itong COMELEC ay nag-issue ng show cause order laban dito kay Escudero para ipaliwanag niya yung nasabing donasyon. Pero nitong kahapon, November 26, mga ka-Wonder, ay sa pinakahuling resolution ay inirekomenda ng COMELEC, itong COMELEC's Political Finance and Affairs Department or PFAD, ang pagtatapos ng investigasyon. At anong investigasyon? Anong verdict? Walang ebidensya na nilabag ang Section 95C. So sa kanilang ginawang batayan, pahayag, hindi raw corporate yung donasyon ni Lubiano. So ano ibig sabihin nito? Dahil dito ay na-acquit si Escudero sa legal na pananagutan sa ilalim ng Election Donation Law. So yan po yung maraming nagtatalo na mayroon pa ako nakikita niya nagpo-post sa FB na ano ba COMELEC, parang nagkasunduan na ba kayo, parang ganun At bukod dyan, alam natin na pagkakasangkot niya sa mga ghost o yung flood control infrastructure project at alin pa dyan ay yung posibleng paglabag sa ethics mga ka-Wonder, yung sinasabi nating conflict of interest. Kaya yan po yung mga kinaharap niya. So pag-usapan natin ng medyo malalim pa kung bakit siya inabsuelto nitong COMELEC. Bakit inabsuelto itong si Chis Escudero na sa pagbigay sa kanya ng 30 million donation issue. So ito po yung dahilan ayon sa lumabas na ulat, inabsuelto ng COMELEC Politics, Finance and Affairs Department of PFAD itong si Senator Chis Escudero, at ang donor na si Lawrence Lubiano dahil sa sumusunod na argumento. So in other words, dalawa ang inabsuelto, si Chis at yung donor niya na si Lubiano. Yung 30 million mga ka-Wonder na donasyon daw ay personal. Yan po yung tinitignan dito ng COMELEC ni Lubiano, galing sa bulsa niya. Alam natin na si Lubiano ang may-ari nitong Centerways at siya rin ang presidente. At ang pera daw ay mula raw sa personal at hindi sa kanyang kumpanya ng Centerways Construction. Yan po yung tinitignan. At kahit presidente pa raw itong si Lubiano, na siya ay isang contractor mga ka-Wonder na may government project, sinabi ni Lubiano at ang kampo ni Escudero na sariling pera niya ang ibinigay niya rito kay Escudero, yung ginamit niya, at hindi raw pera ng kumpanya.
Ayon sa batas mga ka-wonder, ang kumpanya na Centerways ni Lubiano at ang tao, ibig sabihin si Lubiano mismo, ay magkahiwalay na legal persons. Yan din ang kanila pong pinagbabasihan na pangalawa. Ibig sabihin nito, separate judicial personality daw. Iba yung company niya at iba rin siya. Pero ang reklamo ng mga tao ay siya rin ang may-ari at sa kanya rin yung company, mga ka-wonder, ano? Pero ganun pa man, is magkahiwalay daw. Kahit na siya ang may-ari, pero personal niya kasi itong binigay na pera. So, ibig sabihin, hindi automatic na bawal, mga ka-wonder, na ang isang opisyal o contractor na mag-donate. Maliban lang, mga ka-wonder, na kung ito'y mapatunayan na ang pera ay galing sa kumpanya. Ang tanong, galing nga ba sa kumpanya? Eh, ganun pa rin ang logic. Siya may-ari, siya ang presidente. So, galing sa kumpanya, dapat. So, medyo nagugulan yung mga tao na pilit nilang gina-justify. Parang asa na yung logic nito, no? Siguro sinasabi ng ibang mga tao na hindi lang naman isang tao ang bumubuo ng company. Isa lang siya sa miyembro, bagamat siya ay ang presidente o may-ari. Parang gano'n ang isa bang dahilan, nire-reason out na napabasa rin natin. So, pangatlo, medyo umuulan na rito sa atin, mga ka-wonder, no? Dahil tagbagyo. Alam nyo na, maraming bagyo na pumupunta sa Pilipinas dahil tayo po isang archipelago, no? So, tayong mga group of islands, kaya madalas nating mararanasan yung mga bagyo-bagyo na yan. Well, anyway, naririnig nyo naman po ako, no? So, pangatlo nga, wala raw ebidensya, no, na ang 30 million ay nanggaling sa Centerways, na parang ganun din kagaya sa pangalawa, sa second point natin, ano. So, ibig sabihin dito, mga ka-wonder, nung chinek nila yung company na record, walang financial records o dokumento daw or bank trail na nagaling yung pera sa kumpanya o mga papeles man na nagsasabi na yung pera ay talagang sa kumpanya at ginamit ito para ibigay kay Escudero. So, dahil dyan, pinagbasihan ng COMELEC na hindi sila basta-basta magbabase sa hinala. Kailangan daw talaga may ebidensya. So, ikaapat na rason, dahil kulang ang ebidensya, so tinapos na ng COMELEC, no, ang kaso sa antas ng Department Resolution. So, yun po. At kinalulungkot po ng mga taong bayan na gustong pananagutin itong mga pinaghihinalaang mga korap. At tila parang ang sabi ng iba ay nakakalusot, no? Well, anyway, yan po ang pagkakaimbestiga ng COMELEC ayon sa batas, no, ng donation law. Pero ang tanong, mga ka-wonder, bakit marami pa rin daw nagdududa sa kabila ng iyon ang resulta, yun ang desisyon at na-acquit si Chis Escudero? Dahil kahit daw legal ang basihan ng COMELEC, may malakas at makatuwirang argumento. Ito yung sinasabi nila. Kaya nga sinasabi nila dapat it's time na baguhin na ng COMELEC yung kanilang batas, no? At hindi nga kumbinsido, mga ka-wonder, ang ilang mga tao at maging ibang mga eksperto, no? So, meron silang credible arguments, mga ka-wonder. Hindi lang sila basta-basta nag-argue dahil yung kanilang pinanghawakan ay credible umano kontra sa desisyon, no? Na itong ang sinasabi nating credible argument ay non-biased, mga ka-wonder. So, ayon sa Omnibus Election Code, bawal mag-donate ang una, natural or juridical persons na may kontrata sa gobyerno. Bawal sila. So, ibig sabihin, mga ka-wonder, bawal ang kumpanya, itong juridical person. At ibig sabihin din, mga ka-wonder, bawal din ang may hawak o nasa posisyon sa contractor o yung sinasabing natural person. So, si Lubiano, na sinasabi nga natin na presidente, signatory at head ng Centerways, malinaw na contractor in practical terms. Ibig sabihin dito sa argumento nila, mga ka-wonder, o kung ang intention daw, pigilan ang impluensya ng contractors, yan ang argumento, bakit daw hinahayaang basta-basta mag-donate? Personal daw yung pera. So parang may palusot, parang dinadaan lang sa medyo subtle way, mga ka-wonder, no? Pangalawa, ay nagmumukhang loophole. Meron mga butas yung sinasabi nilang batas, no, dito sa election code, na bakit madaling iwasan ng batas sa pamamagitan ng personal donation. Bakit daw may ganyang batas itong COMELEC, na bakit pa nila ginawang ganyan kung nakikita naman nila na pwede yang iiwas upang makapag-donate na mula mismo sa isang company, lalong-lalo na napag-aari
ni Lubiano at siya ang head, no? Kaya madali pong gawin 'yan. At siyempre, hindi niyo na maalis sa isipan ng tao. Siyempre, lilinisin nila yung trace, yung mga record diyan para hindi sila masilip kasi nga sila may-ari niya at sila yung may control. Parang ganun yung ating pong pagkakaintindi sa mga argumento ng ating mga naririnig at nalilikom mula sa mga tao at eksperto na alam natin na parang sabi nga nila ginagawa tayong tanga nitong mga ito, no? Na kung sa ibang bansa yan hindi yan uubra, bakit dito sa atin ginaganito tayo ng mga nasa posisyon na yan? Bakit natin pinapayagan ganyan, no? Hindi tayo nananawagan ng mag-aklas sa gobyerno, kasi bawal yan. Bawal yung ginagawa ni Kiko Barsaga na sedition, no, at rebellion, inciting to sedition at rebellion, na pinapanawagang mag-aklas, lumaban sa bayan, sa bansa, sa administrasyon, o naghihimok. So ang sa atin lang dito ay nagtatanong tayo, bakit hinahayaan natin yan? Ano ba yung magagawa natin? Ano ba yung legal na magagawa natin para itong mga ito ay ayusin nila yung kanila pong batas at baguhin yung mga loopholes at tigil-tigilan na yung mga palusot, mga ka-wonder, ano? Dahil posible nga namang gawin itong loophole na to para umiwas sa batas. Una, yung contractor, bawal mag-donate. Pero contractor as a private individual, pwede. So, tapos lalong-lalo na siya yung head, siya yung may-ari, no? At isipin nyo, parang iniisip nga nila, parang gini-GAGO tayo nitong mga ito. So, nakakompromise o nakakompromiso mga ka-wonder. Yung tinatawag na spirit of the law na gustong-gustong pigilan itong mga undue influence mga ka-wonder. Malinaw na, no? Sa real talk lang natin pag-uusapan, parang lumulusot. Parang yun lang ang nakikita natin mga ka-wonder. At pangatlo mga ka-wonder, hindi ibig sabihin na walang ebidensya ay walang violation, no? Dahil pwedeng kulang ang access sa financial statements mga ka-wonder, no? Or, pwede rin hindi na subpoena yung bank records. O hindi na audit yung cash flow ng Centerways. At hindi na pakinggan yung mga insiders, mga ka-wonder. At dahil dyan, maraming korupsyon, mga ka-wonder, no? O fund flow na mahirap patunayan sa papel, mga ka-wonder, dahil madalas cash or indirect transfer ang ginagamit, mga ka-wonder, no? Pang-apat, itong sinasabing ethical red flag, ang pagtanggap ng 30 million. Bawal nga ang pagtanggap. Red flag ibig sabihin no yan. Natatanggap ka, no? During sa pangangampanya mo, no, violation ng donation law, no? Pero ano ba yung nasa paloob pa niyan? Yung kasi ang pinagdidiinan ng COMELEC. Pero sa ethical nga na reason, red flag ito para sa argumento nitong mga eksperto at ng mga taong nakakausap natin at nababasa natin. Of course, yung kahit simpleng tao na common sense na gagamitin, yan din ang kanilang reasoning na ang pagtanggap ng 30 million na mula sa isang contractor na kumikita sa gobyerno ay bawal nga. Dahil saan din siya kumikita? Sa gobyerno, yung proyekto niya. Itong, alam ko, Centerways, may flood control din yan sa gobyerno. Kaya talagang bawal, no? When it comes to ethical basis, mga ka-wonder. Na ibig sabihin mga ka-wonder na kahit legal ito, hindi ito governance. Dahil sa pananaw ng publiko, ito ay conflict of interest, posibleng sinasabi lang quid pro quo, may pressure sa public official, at may impluensya ang contractor sa policy decisions. So, diyan sa mga basihan na yung mga ka-wonder, ang ginagamit nila, na hindi lahat ng legal ay ethical. So, dito tayo bumabanat, no, sa ethical ng issue na yan. Na dahil nga ang pinagbabasihan is legal, ibig sabihin, hindi porke walang ebidensya, ay absuelto na, parang gano'n, ano. Ikalima kasi ina-apply ng COMELEC ang corporate law sa election law. Pero magkaiba mga ka-wonder ang layunin ng dalawang batas. So una yung corporate law, ito po yung na-research natin, ano, na protektahan ang business structure. And then yung election law, pigilan ng corruption or undue influence. Pero ang ginawa ng COMELEC ayon sa ating pagkakaintindi at ganoon din sa iba, ginamit ang corporate law, ibig sabihin separate entity mga ka-wonder, para tanggapin ang donasyon. So anong kritisismo dito na nakikita mga ka-wonder? Na hindi daw dapat corporate doctrine ang masusunod kapag public integrity ang usapan mga ka-wonder. So para maging patas mga ka-wonder, nandito yung sinasabing rule of evidence. Ibig sabihin wala raw dokumentong napatunayan na ang pera ng Centerways ay ginamit ayon sa COMELEC.
Ibig sabihin, mga ka-wonder, sa batas, hindi pwedeng mag-invento ng ebidensya. Kasi nga wala nga nakikita na may nilabas na pera sa company ng Centerways. At hindi pwedeng basta-basta mag-convict base lang sa suspicion, mga ka-wonder. Dahil ano ba yung kailangan? Kailangan may mga ebidensya like yung bank records, withdrawal from the corporate account, and of course, yung accounting logs na nakarecord yan, yung mga lumalabas na pera. At pangalawa, may legal right ang isang tao na gumagastos o gumagamit ng sarili niyang pera kahit contractor siya, unless explicitly prohibited as a person. At hindi pwedeng i-prohibit kung walang direct proof. At ang burden, of course, gaya ng ginagawa nila kay PBBM na inaakusahan nila na nagagamit ng drug, is the burden of proof is on the accuser, not the donor or the candidate. Ikaw kailangan mag-provide ng iyong ebidensya. Bilang pinali, mga ka-wonder, as professional and non-biased summary, bakit inabsuelto si Cheese? Dahil nga sinabi ng COMELEC na personal donation at walang ebidensya na pera ito na ginamit ng company mula sa kumpanya. At sa madaling salita, ginamit ng COMELEC ang legal doctrine na separate ang tao sa kumpanya. At bakit may duda pa rin ang marami na ito nga yung pinagdidiinan na sinasabi nga kasi na bawal mag-donate ang contractors ng pera. At dahil presidente rin siya ng kumpanya at siya nga ang may-ari, ayun ang pagkakaalam natin. At nga nagmumukhang loophole o may butas, na kahit bawal ang contractor, pwedeng iwasan sa pamamagitan ng personal capacity na personal na ginamit yung kanyang pera at hindi sa kumpanya. At malaking conflict of interest nga, mga ka-wonder, when it comes to ethical concern. Dahil nga daw, posibleng kulang ang investigasyon o hindi sapat ang pagkuha ng financial document. So marami talagang nagre-react dito, mga ka-wonder, at nagagalit sila na pilit nga nating pinananagot ang mga kurakot, pero tila parang nakakalusot. Hanggang dito lang tayo, mga ka-wonder. Comment down below your opinion kung meron po kayong gustong isuggest o masasabi. And of course, please give me a thumbs up if you like this video para i-introduce ni YouTube sa iba pang mga viewers. Please share this video para malaman nila ang tungkol o argumento o mga rason bakit inabsuelto si Cheese Escudero at ano naman yung ethical side kung bakit hindi siya dapat i-absuelto. And don't forget to subscribe, hit the notification bell icon, and choose all bilang suporta sa ating mga content creators. Shout out sa ating mga subscribers, at yung mga name niyo ay aking pong babanggitin sa susunod nating vlog dahil hindi ko na matagpuan yung inyong pangalan na sobrang haba ng ating thread. At meron tayong isa rito na capture na nakita natin kanina. Batiin natin si Milagros Facunan 2983. At yung isa nating ka-wonder na nagbanggit siya, hinahanap ko yung name mo. Sorry, hindi kita makita. Anyway, I will shout you out. Please comment down below at isa-shout out ko po kayo sa ating next video. Mabuhay kayo. God bless, mga ka-wonder.